Praise God, tayo pong lahat ay ating purihin ang ating Diyos na buhay. Itaas natin ang kanyang pangalan, ang kanyang ginawa sa atin. Mabuti ang ating Panginoon. Amen. Yes, we give you praise, Lord. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son.
My Father, I adore you more than
Hello Conquerors! Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ako po ang inyong pastor, Pastor Paul Gutierrez, na nagpapasalamat at masaya sa umaga pong ito sapagkat tayo po'y magkakasamang magpupuri o nagpuri sa Panginoon at sa pamagitan din po ng salita ng Diyos ay magkasama po tayong palalakasin ng ating Panginoon. At sa nakaraang 2 linggo po, narinig natin ang dalawa nating pastors, Pastor Efren Bautista at Pastor Herbert David, na nagbigay po sa atin ng salita ng Diyos. Alam ko po kasi na sa marami ng linggong lumilipas, ang ating pong church o ang ating mga kapatiran na sanay naririnig ang ating pong mga pastors ay nananabik na muli silang mapakinggan. Kaya po naniniwala ako sa loob po ng 2 linggong nagdaan, napalakas po tayo at napasaya din na mga pastors po natin ay nakita nating handa pa rin laging magpalakas sa bawat isa po sa atin. Kaya minsan pa po kami po ay nagagalak sapagkat sa araw nga po na to, minsan pa tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi o magsimula sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, gusto kong batiin ang buong Conquerors for Christ Church families, ang ating po mga churches sa iba't ibang lugar, probinsya ng buong Pilipinas at maging sa ibang bansa katulad po sa Qatar. Happy 31st anniversary po sa ating pong lahat. Okay, nabutan tayo ng pandemic na ang ating usual pong celebration ay masaya at tayo pong lahat ay magkakasama. Nagagawa po natin yung Big Bang celebration, pero sa oras po na to, sa araw na to, para sa buwan ng Hunyo, tayo po ay medyo nalimitahan. Kaya po, ganun pa man, nais ko pong ipabatid sa bawat sa lahat ng pastors na nagpapagal pa rin sa iba't ibang probinsya at lalawigan ng ating bansa, maging sa ibang bansa. Kayo po ay aking pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat kayo po ang regalo ng Diyos sa Conquerors Churches. Dahil po sa inyo, nagpapatuloy ang pangitain ng pag-aakay ng mga tao at upang sila'y sanaying lalong maglingkod sa ating pong Panginoon. Muli po, pagpalain ng Diyos ang inyong mga paglilingkod sa Panginoon, pagpalain ng Diyos ang inyong mga pamilya, pagpalain ng Diyos ang bawat iglesia na pinagkatiwala po sa inyo ng ating Panginoon. I pray for increase, I pray for multiplication, I pray for tremendous blessings para po sa inyong lahat at para sa ating pong lahat. Kaya minsan pa, happy anniversary po sa ating pong lahat. Binabati ko din po ang lahat ng mga nakikinig po ngayon o nanonood kasama natin sa live streaming, maging ang mga tao po sa iba't ibang bansa na nakakasama na po natin tuwing linggo. Masaya po kami at lagi po namin kayong sinasama sa aming mga panalangin. Sa umaga po na to, hayaan yung minsan pa mapagpala po tayong lahat. Nais ko pong ibahagi sa araw po na to ang isa pong eksena sa buhay ni Moses sa Lumang Tipan. At alam ko po na ito'y minsan pang magpapalakas sa ating lahat. Sa Exodus chapter 33, ito po ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perizeo, Hivita at Jebuseo. Hindi ako sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perizeo, Hivita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo. Baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. Sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Sinabi ni Moses, verse 15, kung hindi niyo po kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. O sa English, sabi po niya,
if your presence is not going with us, don't make us leave this place. Nais ko pong pamagatan ang ating pong mensahe, I just wanna be where you are. Sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham. Alam po natin na mula doon ay nangako ang Diyos sa kanya. Ikaw ay pagpapalain ko, ikaw ay pararamihin ko, ang iyong mga anak ay magiging isang makapal na bansa, at ikaw ay bibigyan ko ng isang lupaing sagana sa lahat ng bagay. Ang tawag po dito ay land flowing with milk and honey, the promised land. At sa kabilangan ng kanyang katandaan, dahil ang Panginoon po natin ay walang mahirap sa kanya, siya po ay nagkaanak sa edad na 100 taon. Katuparan po ng pangako ng Diyos. Mula po dito, nagmula ang 12 lipi ng Israel. At sa biyaya at kaalaman, tawag natin the sovereignty of God, na ang Diyos po ay gumawa ng daan upang ang pamilyang ito ay manirahan sa Ehipto. At lumipas ang mahigit 400 taon, ito po yung naging makapal na bansa. At pagkatapos, dahil po sila ay sa panahon pong yun, mga alipin, pinahihirapan at naghihirap sa lugar ng Ehipto, ginamit si Moses ng Diyos upang palayain ang bayan po ng Diyos. At ito'y ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ng mga himala at pagpapakita ng matinding kapangyarihan ng Diyos para lamang kunin po ang kanyang bayan mula po sa pagpapahirap ng Ehipto. At sila po'y naglakbay patungong lupang pangako katulad ng ipinangako nga ng Diyos sa kanila. Sa kanila pong paglalakbay, sa ilang, hindi po sila iniiwanan ng Diyos. Lagi silang sinasamahan, dahilan upang maranasan ng Israel ang marami pang himala. Pag sinasamahan ka ng Diyos, marami pong nangyayaring magagandang bagay, mga himala, mabubuting bagay. At naranasan po ito ng bansang Israel. Sa Exodus chapter 32, habang sila po'y naglalakbay sa ilang, sila po'y huminto sa may bundok ng Sinai, at pagkatapos, si Moses po, habang nakikipag-usap sa Diyos sa itaas ng bundok, ang mga tao po ay gumawa ng sarili nilang Diyos-Diyosan sa ibaba. At sabi nila, hindi naman namin alam kung ano nangyari kay Moses. Aaron, igawa mo kami ng Diyos. At sa pamagitan nga po ng inipong mga ginto, ay lumikha po ng isang Diyos-Diyosan ang mga tao sa pamamagitan din ni Aaron. Na parang pagkatapos pong magawa o mahulma, maanyuan ang golden calf, ay silang lahat po ay masayang-masaya at sinabi, "This is our God who led us out of Egypt." Ang sabi po nila, ito yung Diyos natin na naglabas sa atin mula sa Ehipto. Na parang sinasabing, tinatanggihan nila ang Diyos ng kanilang mga ninuno na siya talagang nag-alis sa kanila sa isang mahirap na buhay sa Ehipto. Dahil dito nagalit ang Diyos, ang siya po ay pagpalit sa ibang Diyos, sapagkat sa totoo lang, wala naman po talagang ibang Diyos maliban sa ating Diyos na buhay. Sa galit po ng Diyos sa araw po na yon, sapagkat pinagpalit siya ng kanyang bayan, nakatatapos lang pong palayain mula po sa paghihirap, 3,000 tao ang namatay sa araw po na yon. Ano pa, eto po ngayon, pagkatapos nito sa Exodus 33, narito na po yung ating binasang talata. Ang sabi po ng ating Panginoon, mauna na kayo, pumunta kayo sa lupang pangako. Dito po makikita natin ang napakaganda pa rin katangian ng Diyos sa kabila po ng kanya pong galit, ng sama ng loob ng ating Diyos. Makikita pa rin po natin ang katapatan ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po niya, sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. Makikita po natin na sa kabila po ng pagkakasala ng tao, ng pagtanggi ng tao sa isang totoong Diyos, ang nasa puso pa rin ng Diyos para sa kanyang bayan,
tuparin pa rin ang pangako ng Diyos. Di po ba doon pa lang may makikita na po tayo? Walang katulad ang ating Diyos pagdating po sa katapatan. Sa kabila po ng galit na kanyang nararamdaman, ang sabi pa rin niya, mauna na kayo sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Ang sabi pa po niya, ang pupuntahan niyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga kaaway at nang makuha ninyo ang lupaing ipinangako ko sa inyo. So, ulitin ko po, sa kabila po ng galit ng Panginoon, makikita pa rin po natin ang kanyang katapatan. Isa pong katunayan na ang Diyos natin ay Diyos ng katapatan at anumang sinabi niya ay kanyang ginagawa. At ang anumang kanyang ipinangako ay kanyang tinutupad. Ang sabi niya, mauna na kayo sa lupaing ipinangako ko sa inyo. At pagkatapos, sinabi pa niya, ito'y lupaing sagana sa lahat ng bagay. Sa English nga, the land flowing with milk and honey. Kaya lang, ito po ang kasunod. Hindi ako sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Parang dito po sinasabi ng ating Panginoon sa mga tao pong ito, mauna na kayo, okay? Puntahan nyo ang lupang pangako. Gusto kong ibigay sa inyo ang pinangako ko sa inyong mga ninuno. Kaya lang sabi po ng Diyos, hindi ko na kayo sasamahan. Tandaan po natin to. Sabi po ng Diyos, hindi ko na kayo sasamahan. Tingnan niyo po ang tugon ni Moses. If your presence is not going with us, don't make us leave this place. Sabi po nitong si Moses, Panginoon, kung kami po ay pupunta lamang sa lupang pangako, pero hindi niyo po kami sasamahan, ayaw na po naming umalis sa lugar po na to. Para po kasing sinasabi niya, hindi bali ng walang lupang pangako. Basta wag mo lang kaming iwanan. Wag mo lamang kaming paalisin dito kung saan ka din nandoon. Kahit pa lupang pangako ang aming pupuntahan, mas gusto pa namin ang lugar na to, ilang. No? Mas gusto pa namin ang ilang na ito, basta dito kasama ka namin. Ito pong sabi ni Moses. Para po sa kanya, napakahalaga na ang buhay niya ay kasama niya ang Diyos. Para sa kanya, anong gagawin ko sa lupang pangako? Kahit sagana ito sa lahat ng bagay, kung hindi ka naman namin kasama, di bali na lang. Mas gusto ko pang nasa ilang ako, o parang kulang sa ibang bagay, mas gusto ko pang nandito ako, wag mo lamang po kaming iiwanan. Mas gusto pang andito kami sapagkat andito din ang presensya mo. Nang sabihin ng Diyos sa kanila, mauna na kayo, occupy the promised land, pero sabi po niya, hindi ko kayo sasamahan. Sabi ni Moses, Lord, if your presence will not go with us, we will not leave this place. Mga kapatid, ilan po kaya sa atin ang ganito ang puso? Na parang may mga pangakong maganda, mayroong parang naghihintay sa atin na magandang buhay o maaabot nating mga material na buhay. Pero ang tanong, pagpunta ba natin sa lugar na ating mga pinapangarap, kasama pa kaya natin ang Diyos? Pero dito makikita po natin ang isang puso po ng lingkod ng Diyos. At sabi niya dito, Panginoon, anong gagawin namin sa lupang pangako? Di baling andito na lang kami sa ilang dahil andito ka din at kasama ka namin dito. If your presence is not going with us, we do not want to leave this place sapagkat andito ka. Naalala ko po, isang kwento po ng pambata, si Pagong at si Matching. Si Pagong at si Matching po ay magkaibigan at si Pagong yung mabait, nagbibigay, nagpapatawad palagi. Si Matching yung makulit at laging nandadaya sa kanyang kaibigan. Marami na pong nangyari ng mga kalukuhan, marami nang ginawa si Matching para dayain ng kanyang kaibigan. Isang araw, nakakita sila ng isang puno ng saging. Matanda na o malapit nang mamunga. Sabi po ni Matching, hati tayo. At sa kanya pong pagiging sweetik pa din, ang nasa isip niya, kukunin ko yung itaas na banda kasi andun yung mga dahon at doon din lalabas ang bunga. Sa isip po niya. Sabi niya kay Pagong, hati tayo para wala ng away. Hinati nila, kinuha niya ni Matching ang nasa unahan, yung may dahon at yung malapit ng magbunga. Ang natira kay Pagong ay yung kalahati kasama ang ugat.
Okay na din kay Pagong, tinanim nilang pareho, pagkatapos inalagaan. Hindi pa po nagtatagal, ang kay Matching ay unti-unti nang nalanta hanggang ito'y namatay. Samantalang yung kay Pagong ay unting-unting sumibol ulit yung dahon at hindi pa po nagtagal nga, ito'y namunga ng sagana. Ang totoong napagpala ay yung pumili ng ugat. Alam niyo po mga magulang at kapatid, gusto ko pong sabihin na minsan akala din po natin ay ganun, no? Na para bagang dahil eto tayo sa akala nating magandang buhay, meron tayong kumpleto sa lahat ng bagay, aabutin ko yung pangarap ko, mangyayari lahat ang gusto ko sa buhay ko. At pag iniisip natin na pag andun na tayo, baka masaya, baka maganda. Pero tutinan po natin, no? Gusto kong sabihin sa bawat isa po sa atin, wala pong anumang ganda ang buhay kung hindi po natin kasama talaga ang pinagmumulan ng kagandahan ng buhay. Yung pinagmumulan ulit ng buhay. Yung dahilan para mamunga ng maganda ang ating buhay. Kung putol po tayo doon, wala rin po tayong magagawa. Katulad po sa sinabi ng ating Panginoong Kristo, ako ang puno, kayo ang mga sanga. At pagkatapos sabi po niya, kayo ay mamumunga kung kayo ay nakaugbong, nakadugtong sa akin. Bakit po? Alam naman po talaga natin, no? Ito man ay pag-aaral natin sa halaman. Lahat ng buhay na galing po sa puno, galing sa ugat, ito po ay nananalaytay papunta po sa mga sanga. Hanggat nakaugbong ang sanga, anumang buhay o anumang sigla o lusog ng puno ay dadaloy sa kanya. At dahil sa puno, mamumunga ang sanga. Mga magulang at kapatid, parang gusto ko lang pong sabihin sa bawat isa po sa atin, ganun din sa buhay po na to. Nakala natin minsan, after tayo sa bunga agad, after tayo sa magandang mangyayari, after tayo sa makukuha natin, na minsan, nasa-sacrifice po natin ang ating pong relationship sa ating Panginoon. Na parang minsan, okay lang na kahit mapalayo tayo sa Diyos, okay lang na kahit hindi tayo samahan ng Diyos, basta akala po natin talaga, pag promised land, masaya agad. Akala po natin ganon. Alam niyo mga magulang at kapatid, meron din pong ganito sa Biblia. Meron pong taon, ang pangalan ay si Dimas. Si Dimas po ay kasama ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Mababasa po natin sa Philemonian 1:24, ang tawag po ni Pablo sa kanya ay my fellow worker. Doon po sa Colossians, nung sumulat ang sabi niya, binabati din kayo ng ating kamanggagawang si Dr. Luke at maging itong si Dimas. At pagkatapos, makikita din po natin na kahit po sa unang pagkakabilanggo ni Apostol Pablo, habang siya po ay nasa Roma, kasama po niya si Dimas na nakikipagpunyagi para sa kanya, nagdurusa para sa kanya, o naglilingkod sa Diyos para samahan ang lingkod din ng ating pong Panginoon. Then something happened. Demas forsook Paul. He abandoned the ministry and left town. Paul wrote about the sad situation. Ang sabi niya sa 2 Timothy 4 verse 10, Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Dito po makikita po natin dito, no? Isang dating masayang naglilingkod sa Diyos, kasama pong nagpapagal para po sa Panginoon at para po maglingkod sa Diyos. At pagkatapos, paglipas po ng ilang mga panahon, biglang nagbago ang kwento. Ang dating masiglang naglilingkod sa Diyos, ngayon ay iniwan na ang kapwa niya lingkod. At pagkatapos sabi niya dito, because he loved this world. Ito po minsan yung nagiging problema po sa atin na kahit kilala natin ng Panginoon, kasama po natin ng Diyos, naglilingkod tayong masaya sa Panginoon, pero pagka po minsan nawala ang tingin natin sa Panginoon, nawala ang concentration at focus natin sa Diyos, at unti-unti tayong napapatingin dun sa parang promised land, sa ganda ng buhay, sa material na pwede nating makuha, yung mga pleasures ng world para sa atin, unti-unti po nawawala din yung ating pong panlasa para sa Panginoon, nawawala po yung ating pong pagtingin
sulugin para sa Panginoon, bumababaw po itong unti-unti habang lumalalim naman ang tingin natin, ang pagpapahalaga natin sa mga bagay sa mundo po na to. Sabi po ni Pablo, Demas, because he loved this world, has deserted me. Ilan po kaya mga tao na dahil po sa pagnanasang magkaroon nito, makuha to, makarating sa tinatawag na greener pasture, maranasan ang sarap ng buhay, yung bang tipong mas tiniis pong mawala sa piling ng Panginoon o mawala yung kanilang relationship sa Panginoon at pagkatapos makuha ang gustong kunin sa mundo po na to o sa sanlibutan pong ito. Sabi po nitong ating pong nabasa, no? Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, sabi ni Moses, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa. Ito pong sinasabi po ni Moses, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the people of the earth? Sabi po niya dito, paano malalaman ng mga tao kung hindi nyo kami sasamahan, Panginoon? Paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng bansa. Mga magulang, kapatid, tandaan nyo po, eto lang po ang gusto kong sabihin sa bawat sa atin ngayon dito. Nagbabago ang buhay natin pagkasama natin ang ating Panginoon. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Ano pong makikitang kaibahan? Alam niyo mga kapatid, hindi totoong pag nasayo ang mga bagay ng mundo, magiging masaya na ang buhay at magiging ganap ito. Hindi po totoong yung mga nakikita natin na parang minsan kinakainggitan natin, gusto nating maranasan ang nararanasan nila. Hindi po totoo na yung mga taong nasa mayayamang kalagayan ng buhay, sagana sa lahat ng bagay sa buhay. Hindi po totoong pag nasayo ang mga bagay ng mundo ay totoong magiging masaya na ang buhay at magiging ganap po ito. Wala po sana tayong nabalitaan, pakinggan niyo po, wala sana po tayong nababalita ang mayayamang naghihiwalay at naghahanap ulit ng ibang mapapangasawa para sumaya lang ang buhay kung sapat ang kayamanan para maging masaya. Wala po sana tayong nababalita ang nasisirang pamilya kahit sa kabila ng kanila pong katatagang finansyal, material. Wala po sana tayong nakikitang mga kabataan na nasisira ang buhay, samantalang sila naman po ay anak ng mga may kaya sa buhay. Ibig pong sabihin mga kapatid, hindi po sapat ang mga akala natin na, promised land, isang buhay na nasa akin ng lahat ng bagay, masaya na ako. Wala po sana tayong nabalita ang nagpakamatay, pero mayaman. Sapagkat hindi po talaga ito nagbibigay ng totoong kaibahan ng buhay. Hindi po totoo. Naalala ko, isang araw, ako'y bata pa sa Panginoon at ako'y nakikinig po ng isang Christian broadcasting station sa Pilipinas. Well, alam po na, DZAS. Hindi ko na po matandaan kung ito po ay Tanikalang Lagot, isang drama ng patotoo, o ito'y ginamit ng isang pastor bilang istorya ng kanyang pangangaral. Meron pong batang babae, magandang bata po ito, ngunit ipinanganak sa mahirap na pamilya. Sobrang hirap na pamilya. Ano pat habang siya lumalaki, sabi niya, sinusumpa ko, gaganda ang buhay namin. Gagamitin ko itong ganda na to. Lumaki nga pong napakaganda ng batang to, at isang araw, nakakilala siya ng isang Filipino-Chinese. At ang sabi niya, pagkakataon ko na to, isang mayamang lalaki ang nanligaw po sa kanya. At akala niya, sabi niya, eto na, magbabago na buhay ko. Sasaya na ako. Sasaya na ang pamilya ko. Niligawan, cutting it short, nagpakasal. At pagkatapos dinala siya sa isang malaking bahay, magandang bahay, masaya sa una. Pero sa dulo po ay nagbigay sa kanya ng matinding takot.
Sapagkat yung kanyang napangasawa, sabihin na nating mahal siya, sa tuwing aalis po ng bahay, yung kanyang mister, siya po ay kinakandaduhan sa kwarto. Hindi siya pinapalabas. Iniiwan po ang katulong para po magbigay lang ng pagkain. Laging nakakandado ang kwarto sa itaas kung saan siya nakatira. Laging ganito po ang buhay, paikot-ikot hanggang sa naisip niya, hindi ganito ang buhay na inaasahan ko. Akala ko, pag ako nakapag-asawa ng mayaman, gaganda buhay ko. Para siyang bilanggo, walang kalayaan. Pagdating ng asawa, sa hapon o sa gabi, saka lang niya makikita. At maghapon ulit kinabukasan, siya po'y nakakulong. Isang araw, naisip niya na hindi itong buhay na hinahanap ko. At sa kanyang kalituhan o sa kanyang pakiramdam na parang sabi niya, wala na itong pag-asa, itong buhay na ito lang ba ang buhay? Nagpasya po ang babaeng ito na wakasan ang buhay niya. Siya po'y pumasok ng banyo, kinuha po ang kumot at sinabit. No? Nung siya po'y nakatali na sa leeg at siya po ay nakatungtong sa upuan, naisip po niyang bago niya to sipain, naisip niyang baka mag-ingay, pumasok ang katulong, hindi matuloy ang kanyang plano. Kaya bumaba ulit siya, pagkatapos binuksan po yung radyo. Hindi po niya alam, nagkataong ang binuksan niya yung DZAS, isa pong Christian radio station. Nilakas niya. Okay? Pagkalakas niya po, kung ano man yung nagsasalita doon, nilakas niya, balik po siya sa bathroom at sabit ulit sa kanyang leeg. Nung pong siya po ay nakahanda ng tumalon o sipain ng kanya pong tinutungtungan, parang biglang napatuon sa kanya ang sinasabi po ng nasa radio. Mayroon pong pastor na nangangaral. At ang sabi po ng pastor, mahal ka ng Diyos. Kung iniisip mo na walang halaga ang buhay mo, sinasabi ko ngayon sa iyo, mahal na mahal ka ni Kristo. Si Kristo lang ang makapagbibigay ng isang buhay na ganap at kasiya-siya para sa iyo. Yung hinahanap mong ganda ng buhay, saya ng buhay, tatag ng buhay at tagumpay, kay Kristo mo lang matatagpuan. At para pong siyang kinakausap, hindi mo kailangang wakasan ang iyong buhay. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ay pong araw po na yon, tinanggap niya ang ating Panginoon. O sa sandaling yon, tinanggap niya si Kristo. At hindi ko po alam buong kwento, doon nagsimulang magbago ang buhay niya at maranasan niya talaga ang kapunuan ng buhay. At mapatunayan niyang hindi pala kayamanan ang maghahatid sa iyo sa isang masayang pamumuhay, kundi ang makilala mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dalas po, ganun tayo kasi. Akala po natin, pag nakuha natin ang ganitong bagay, pag naranasan ko ang ganitong bagay, pag naabot ko yung pangarap ko, okay na. Tawag nga natin madalas, yung promised land ko, pag nakuha ko yun, okay na. Isang araw po, si Billy Graham, isang tanyag pong pastor to sa United States, no? At ang pastor po na to, marami na po itong naging presidente kung saan siya po ay naging advisor. At dahil po dito, marami na po itong nakilalang mga presidente, mayayaman, bilyonaryo, the famous and the rich, kilala po niya o maraming kilala sa kanya. Marami siyang kaibigan. Isang araw po, siya po inimbitahan ng kanyang kaibigang bilyonaryo. Okay? Dollar po ito, no? Bilyonaryo. At pagkatapos, habang kausap po niya, itong kaibigan niyang bilyonaryo, maya-maya po umiiyak na itong kaibigan niya. At pagkatapos, sabi sa kanya, my life is miserable. Miserable ang buhay ko. Umiiyak siya. At naisip po ni Billy Graham, hindi dahil mayaman, mayaman nga ang pakiramdam. Hindi dahil mayaman, sagana nga ang pakiramdam. Hindi dahil nasa iyo na ang lahat ng bagay, pag wala po ang Panginoon, kulang at kulang pa din. Isang araw po din,
nung araw po na yon, ay may isa namang nag-imbita sa kanyang kapatiran, kaibigang manggagawa sa isang iglesia. Pagpapasok pa lang po niya sa bahay, kita niya agad sa bahay, salat sa kayamanan ang tao po na to. Okay? At habang tinitingnan niya, kulang ng ganito, kulang ng ganito. Pero pagbukas pa lamang ng pintuan, makikita yung ganda at sigla sa mukha ng lalaking kausap niya. At habang sila magkausap, walang tigil kakakwento ang lalaki patungkol sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya, kabutihan ng Diyos sa buhay niya, at ang kanyang ginagawang paglilingkod para sa Panginoon. Napaisip po si Billy Graham, sino ba ang totoong mayaman? Yung mayaman na miserable ang buhay, o yung mahirap na ang pakiramdam nasa kanya na ang lahat dahil kasama niya ang ating Panginoon? Kapatid, no? Alam ni Moses iba pagkasama mo ang Diyos. Kaya ang sabi niya, Lord, aanhin namin ang lupang pangako. Kung hindi ka naman kasama doon, mas gusto ko pa dito sa ilang, kahit hindi namin marating ang lupang pangako, hindi kami aalis dito sapagkat andito ka, kasama ka namin dito. Kaya sabi niya, alam ni Moses, iba kasi pagkasama mo ang Diyos. Ang pagsama ng Diyos ay ang pagsama din kasi ng kanyang pabor. Ito pa, what money, power, or intelligence can do for you is only up to some extent. Meron pong katapusan yun. May limitasyon po iyon. At alam po ni Moses na pag ang Diyos ang kasama mo, walang limitasyon yun. Pag kasama mo ang Diyos, walang katapusan ito. Pag kasama mo ang Diyos, yun ang nagbibigay ng difference, ng kaibahan. God being with you makes the difference. Kaya para kay Moses, kahit nasa lupang pangako kami, kung wala ka, what's the difference? Pero pagkasama ka namin, that makes the difference. Sa dinami-dami po kasi ng bansa sa mundo sa panahon po na yun. Ito pa, alam ni Moses, sa dinami-dami ng mga bansa sa panahon po na yun, iba ang ginagawa ng Diyos sa kanyang bayan. Dumaan po ang napakaraming salot sa bansang Ehipto, pero hindi sa bayan ng Diyos. Bakit? Sinasamahan po sila ng Diyos. Binalot ng matinding kadiliman at pusikit na kadiliman ng buong kalupaan ng panahon po na yun. Hindi ang bayan ng Diyos. Nagliliwanag daw po ang bawat tahanan. Bakit? Sinasamahan po sila ng Diyos. Sila lang ang bayan. Nahati ang dagat pag dumadaan ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos. Dahil sinasamahan sila ng Diyos. Sila lang ang binabantayan ng higanting ulap upang maging lilim ng buong bayan ng Diyos sa ilang. Sila lang pong iniilawan ng higanting haliging apoy sa gabi upang maging liwanag. Imagine that. Nakikita po yan ng mga katabi, kalapit na mga bayan habang sila nasa ilang. Meron pong malahiganting haliging apoy sa gabi upang maging liwanag ng kanyang bayan. Nakikita po ito ng lahat. Sila lang ang bayang nagtatagumpay laban sa mga bihasang mandirigma ng iba't ibang kaharian kahit wala silang karanasan sa pakikipaglaban dahil sinasamahan po sila ng Diyos. Sila lang po ang bayang pinaulanan ng mana, pagkain galing sa langit, pagkain ng mga anghel, araw-araw sa loob ng 40 taon. Hindi po sila nagutom sa mga panahon ng kanilang paglalakbay. Sila lang po ang bayan sa bandang hapon ay iihip ang malakas na hangin upang itaboy ang mga pugo at tatambak sa kanilang mga kampo upang may makain karne ang bayan po ng Diyos. Sila lang ang bayan sa pamamagitan ng bato ay umaagos ang tubig at nakakainom sila sa ilang upang hindi mamatay sa uhaw. Moses knew. Darating pa po ang panahon na sa paglipas pa ng mga panahon, sila lang po ang bayan na humihinto ang araw para lang bigyan sila ng katagumpayan sapagkat sinasamahan sila ng ating Diyos. Moses knew.
Bakit hindi niya ipagpapalit ang Diyos sa lupang pangako? Ba't kailangan mas gustuhin ko ang Diyos kaysa material? Ba't kailangan mas gustuhin ko ang presensya ng Diyos kaysa anong bagay na ibibigay ng sanlibutan? Because God makes the difference. Ang pagsama ng Diyos sa atin, iyon ang nagpapabago ng buhay. Hindi po material, hindi po financial, hindi po katanyagan, hindi po influensya, hindi abot na pangarap. Kung sana po iyon lang ang magbibigay sa atin, wala sana po tayong nakikitang kaguluhan sa buhay ng mga tao sa kabila ng naabot naman nila ang gusto po nila. Si Yahweh po ang nagbibigay po sa atin ng kaibahan. Ang ating pong Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaibahan. At ang kaibahan po na yun ay yung kagandahan ng buhay, anuman ang kalagayan po natin. Nandun man tayo sa lupang pangako, praise the Lord, kasama natin siya. O nandun man tayo minsan sa kasalatan, okay din at wala pong problema sapagkat kasama po natin ng Diyos. At pagkasama po natin ng Diyos, makikita natin ng iba't ibang klase ng pagkilos ng Diyos, himala po ng Diyos sapagkat hindi niya pinababayaan ang mga taong sinasamahan ng ating Diyos na buhay. Sa kanyang pakiusap sa Panginoon, Lord, wag mo kaming iiwanan. Do not leave us, O Lord. Wag mo kaming iiwanan, Panginoon. Kahit saan kami pumunta. Kaya ang kanyang pakiusap sa Panginoon, Lord, we do not want to leave this place. Sasamahan mo kami. Yun ang gusto po namin. Yun ang sabi ni Moses. Kaya sabi niya, Lord, Panginoon, wag mo kaming iiwanan. Wag mo kaming hayaang mag-isang naglalakbay. Kailangan ka namin. Anong sasabihin ng mga bayan sa paligid na iniwan mo kami? Bakit po? Yun yung kanilang trademark. Sa buong mundo, nung panahon po na yon, iyon ang kanilang trademark, iyon ang kanilang brand. Sinasamahan sila ng Diyos. Ano po bang kaibahan ang mga bansa sa paligid ng panahon? Pare-pareho lang naman may kaharian, pare-pareho lang naman ganito buhay, pare-pareho lang naman nakikipagdigma. Pero ano po ang kaibahan ng bayan ng Diyos? Sinasamahan sila ng Diyos. At kung mababasa po natin sa maraming pagkakataon sa iba't ibang bahagi ng Biblia, ang mga kaharian po sa paligid ay matindi ang takot sa bayan ng Diyos. Dahil po ba magagaling at mahuhusay? Hindi po. Galing po ito sa pagkaalipin. Hindi po ito sanay sa pakikipaglaban. Pero ang mga tao sa paligid, takot na takot sa kanila. Maalala po natin, bago nila makuha ang land of Canaan, ang mga tao sa loob, ang sabi po ng babaeng si Rahab, natatakot kami sa inyo. Nabalitaan namin ang ginagawa ng Diyos. Nabalitaan namin nahati ang dagat dahil sa inyo. Nabalitaan namin ang iba't ibang pananagumpay nyo dahil sinasamahan kayo ng Diyos. Iyon po ang nagbigay sa kanila ng kaibahan. Iyon ang pagiging iba ng bayan ng Diyos. Ang kanilang pagiging iba, sinasamahan sila ng Diyos. Ang sabi ni Moses, Lord, wag mo kaming iiwanan. Sa Exodus 34, nagkaroon po ng pag-uusap ulit ang Diyos at si Moses. Sabi niya, dadaan ako sa iyo, dadaan ang aking kalahatian sa iyo. At habang dumadaan po ang Panginoon sa kanya, sabi niya, verse 6:34, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Tingnan niyo po Hindi po ito sinabi ni Moses, si Yahweh ay mapagmahal. Hindi po. Hindi tao ang nagsabi, si Yahweh ay mapagmahal, si Yahweh ay mahabagin. Ang Diyos mismo, habang siya po'y dumadaan kay Moses sa harapan ni Moses, habang dumadaan siya, ina-announce ng kanyang labi, ina-announce ng kanya pong tinig kung sino siya. God is proclaiming to Moses, declaring to Moses who He is. At habang siya po'y naglalakad sa harapan ni Moses, ang sabi niya, akong si Yahweh. Okay? Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Ito po ang sinabi ng Diyos patungkol sa Kanya. Habang siya po ay dumadaan kay Moses, ito ang sabi niya, eto ako ito, mahabagin ako, mapagmahal ako, patuloy kong pinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Hindi ako madaling magalit. Kapatid, pag nakakita ka, kahit sa tao po
Kahit sa tao po, pag nakakita ka ng ganyang klaseng tao, o babae ka man, lalaki ka man, may nakita kang ganyang klase ng tao, mahabagi, mapagmahal, hindi madaling magalit, patuloy na pinadarama ang katapatan at pag-ibig niya, jackpot ka na. Kaya nga sabi na, may forever ba? Pag nakakita ka niyang ganyang klase ng tao, pinagpala ang buhay mo. Ito po ang maganda. Hindi lang po siya tao. Sapagkat, siyempre, ang tao, isang araw, aalis din siya, mag-iisa ka na lang din. Okay, isang araw talaga, may mga umaalis sa buhay po natin. Ano po? Pero ito po, ang Diyos ang nagsasabi. Ang Diyos na hindi mamamatay ang nagsabi. Ang sabi niya, ako si Yahweh. Ako'y mabagin. Ako'y mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Bakit ka po aalis sa Diyos na yan? Bakit mo iiwanan ng Diyos na yan? Na siya na mismong nagsasabi, ano siya? Sino siya? Naalala niyo po ang sinabi ko kanina? Galit na nga ang Diyos. Ang sabi pa niya, sige, binibigay ko sa inyong lupang pangako. Galit na ang Diyos, tapat pa rin siya sa kanyang pangako. Ganyan po ang Diyos. Alam ni Moses yan, kaya sabi niya, Lord, we do not want to leave this place. Kung hindi mo rin lang kami sasamahan, dito na lang kami sa tabi mo. Sabi pa po ng verse 7, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo. Patuloy kong pinapatawad ang kanilang mga kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Yan ang sabi ng Diyos kay Moses habang siya po'y dumadaan sa harapan ni Moses. Parang pinapakita ng ating Panginoon, ako ay isang mabuting Diyos. At ang taong sinasamahan ko, mararanasan ang lahat ng kabutihang ako lang ang pwedeng magdulot. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Nung marinig po ito ni Moses, na mismong ang Diyos nang nagsasabi, mapagmahal ako, tapat ako, nagpapatawad ako. Sabi po ng verse 8 and 9, at mabilis na lumuhod si Moses at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, sinasamo kong samahan niyo kami. Kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito, patawarin na po ninyo kami at tanggapin ninyo kami bilang inyong bayan. Iyon po agad ang pakiusap ni Moses sa Diyos. Lord, samahan mo po kami. Kahit matigas ang ulo namin. Kaya kapatid, gusto ko po sabihin sa bawat sa po sa atin, kahit na minsan talaga nagkakamali tayo, kahit minsan talaga po pumapalpak ang buhay natin, kahit minsan po talaga medyo lumalayo tayo sa Diyos, pero wag na wag kang lalayo talaga sa ating Panginoon. Sabihin mo na talaga sa Diyos, Lord, wag mo akong iiwanan. Wag mo akong lalayuan, Lord God. Kahit matigas ang ulo ko paminsan-minsan, Lord God, wag mo po akong iiwanan, sapagkat ito po ang totoo. Our true inheritance is God. Hindi po yung lupang pangako ang totoo pong mana ng bayang Israel. Hindi po yung lupang pangakong sinasabing sagana sa lahat ng bagay, a land flowing with milk and honey, yun ang inheritance ng Israel. Hindi po. Ang totoo nilang inheritance, ang totoo nilang bahaging napakaganda, walang iba kundi ang ating Diyos. God is my portion. Sabi po ni David, you are my portion. Ikaw ang bahagi ko. Kaya po, totoo po kapatid, hindi po anumang bagay sa mundo na to ang mas hahalaga pa pag ang Diyos nasa iyo. At sa araw po na yun, muling nangako ang Diyos kay Moses, sasamahan ko kayo, di ko kayo iiwanan. At mula po nun, muling nakipagtipan ng Diyos, ibinigay ulit ang utos, ibinigay ang kanyang mga tuntunin, at totoo po ang kanyang mga pangako. Alam natin, nasa atin ang Biblia, nasa atin ang kwento ng kasaysayan, nakarating sila sa lupang pangako. At tandaan po natin, ang totoo nilang portion sa buhay, walang iba kundi po ang Diyos. Tapat ang Diyos.
At yung sinasabi ng Diyos na katapatan niya at ang kanyang pagmamahal, yung kanyang pagiging mahabagin at mapagmahal, totoo po yun. Sapagkat napakaraming beses lumayo sa kanya ang bayang Israel, napakaraming beses nagrebelde ang mga taong ito sa kanya, napakaraming beses na pinagpalit nila ang Diyos, pero napakaraming beses paulit-ulit ang Diyos po ay para daw inahing manok na gusto talagang likumin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Ganyan ang Diyos po natin. Bakit ka aalis sa Kanya? Bakit ka mamumuhay o bakit mo gugustuhin magpunta sa kung saan gusto mong puntahan nang hindi mo kasama ang Diyos samantalang siya'y tapat na nagmamahal po sa iyo? Sa totoo po, lagi tayong binabantayan ng ating Diyos. Nabanggit ko po kanina na sa ilang sila po'y kumakain ng mana at sila'y uminom sa bato. Meron po ako nabasa sa Korinto na napakaganda. Sabi po ni Pablo sa unang Korinto 10:3 and 4, kumain silang lahat, ang Israel po, ng iisang pagkain espiritual, yung mana, at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. At ang batong yun ay si Kristo. Yun daw pong batong ininuman nila sa ilang na nagbigay sa kanila ng tubig upang hindi sila mamamatay sa uhaw. Yun daw pong batong yun ay si Kristo. At si Kristo po'y sumusubaybay sa kanila noon pa man. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Imagine po natin, si Kristo po, hindi pa nagiging tao. Hindi pa po siya nagkakatawang tao. Hindi pa siya nakikita sa eksena bilang Kristo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sa lupain pa lang po ng Ehipto, binabantayan na sila ni Kristo. Hanggang sa ilang may bato daw pong sumusubaybay sa kanila kung saan sila uminom. At yung batong daw po na yun ay si Kristo. Wow! Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Yung nagbabantay sa kanila at sumusubaybay sa kanilang bato, walang iba daw po kundi si Kristo. Even Paul knew the surpassing significance of knowing Christ. Alam niya kung ano yung tindi talaga Yung tindi ng halaga na makilala mo si Kristo. Kaysa sa mga bagay-bagay sa mundo na to, more than what he considered gains before. Kay Apostol Pablo, marami po siyang pwedeng ipagyabang o ipagmalaki. Sa Philippians, sabi niya, ang dami kong pwedeng ipagmalaki at pagyabang. Ako'y galing sa ganitong lahi, ako'y galing sa ganitong lipi, ako'y galing sa ganitong pamilya, matinding pamilya, ako ay masigasig sa ganitong reliyon, ako'y nag-aral sa mataas na antas ng pag-aaral, naabot ko ang ganito, nagawa ko sa aking sigasig ang ganito. Marami po siyang pwedeng ipagmalaki. Pero alam nyo, nakakatuwa pong sinabi niya, Philippians chapter 3 verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Bakit ganito po si Apostol Pablo? No, sabi niya, dami kong pwedeng ipagyabang, dami kong pwedeng ipagmalaki sa buhay na to. Pero sabi niya, tinuring ko lahat yung kalugihan. Kapalit ng lalong mahalaga, kapatid. Kapalit ng lalong mahalaga. Meaning, anumang bagay sa mundo na itong mahalaga, anumang bagay sa mundo na itong pwedeng ipagyabang, ipagmalaki natin mga tao. Sabi ni Apostol Pablo, kapalit ng lalong mahalaga. Ano po yung lalong mahalaga sa lahat ng bagay? Ano pa po ba ang pwede pang maging mas mahalaga sa lahat ng bagay? Ang pagkakilala kay Jesus. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Sa English po, ang ganda But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Parang sabi niya, di bali na, kahit lugi ako sa lahat ng bagay na yan, for the sake of Christ. What is more?
I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Diba? I consider them garbage that I may gain Christ. Tinuturing ko na lang basura ang anumang bagay ng mundo na to kung ikukumpara kay Kristo. Hindi po natin sinasabing masama ang mga bagay na yon. Ang sinasabi po niya, kung comparison at comparison din lang ang gagawin po natin, kahit yung pinakamatinding pwedeng ipagmalaki ko, sabi niya, basura lang ang katapat dito kung ihambing mo kay Kristo. Ang makilala mo si Kristo, ang makasama mo ang ating Panginoon, na noong pa man nagbabantay na, sabi ng salita ng noong pa man, din nila alam, binabantayan na sila ni Kristo. At bago pa po bitawan ni Kristo ang pangakong, hindi ko kayo iwanan, hindi ko kayo pababayaan, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Noong pa pala ginagawa na ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya pong bayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kahit yung pinakamatindi sa mundo na to, ang katulad lang nito ay basahan sa harapan ni Kristo. Ang makilala siya, yung pa rin ang pinakamaganda. Ang New Living Translation po ay magganitong pagkakasalin. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Wow! For this sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Sa King James nga po, ang sinabing garbage ay, and do count them but dung. Ano yung dung? Dung. Poop. Dumi. Ang katulad lang ng pinakamagagandang bagay sa mundo na to, material, kung ikukumpara kay Kristo, dumi lang yan sa napakagandang Panginoon, sa napakabuting Panginoon, sa napakamabiyayang Kristo, sa todo-todong magmahal na Panginoon. Sabi niya, lahat ng bagay sa mundo, kukupas lang kung ikukumpara sa ating Panginoon. Sabi po ni Don Moen sa kanyang awit, inspired dun sa ating pong mensaheng binasa, if your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. At kung may pangarap ka man, sabi ng awit, we have our hopes, we have our dreams, but we cannot go where you will not lead. Kapatid, sa araw po na to, may tinuro ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng pandemic. Yung mga akala ng taon na promised land niya, yung akala ng mga taong jackpot ko to, pangarap ko to, trabaho ko to, naipon ko to, pinakita po ng Diyos dahil sa pandemic, hindi naman pala ganun talaga kahalaga. O, nauubos din naman pala. Tulad po ng ating bansa, ang Pangulo na po natin ang umamin, wala nang pera po na budget para sa atin kung mag-i-extend pa tayo ng quarantine. Isa lang po ang sabi niya, manalangin tayo sa Diyos. Siya lang ang makakatulong sa atin. Totoo po, mga magulang at kapatid. Sana na-realize natin sa pamagitan nga po ng nangyayari ngayon sa paligid, sa buong mundo, ano pa ba ang safest place? Ano pa ba talaga ang pinakaligtas na lugar? Sana maisip natin ngayon. Katulad ng sinabi ni Moses, Panginoon, kung di mo rin lang kami sasamahan, gusto ko dito. Kasi andito ka, kasama ka namin. Hayaan niyo pong sa umaga na to, nagbigay sa atin to ng matinding pagtimbang sa buhay na to. Ako po'y laging nangangaral, pagpapalain tayo ng Diyos. Hindi po ako kontra sa pagpapala.
Laging paniwala ko talaga, pagpapalain tayo ng Diyos, makakarating tayo sa lupang pangako, mararanasan natin ang kanyang kabutihan, aangat ang ating mga pamumuhay, pagpapalain ng Diyos ang pamilya ko, ang mga anak ko, gaganda ang kinabukasan. Lagi po akong ganun at naniniwala po ako. Pero may paalala pa rin sa atin ng Diyos. Huwag maging kapalit sa paghabol ng mga bagay-bagay sa mundo po na to ang relasyon natin kay Kristo. Ulitin ko po sinabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At ang sino mang nakaugpong sa Kanya, dadaloy ang buhay, mamumunga ang buhay na to. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat minsan pa sa umaga pong ito ay pinagpala mo ang aming mga buhay. Pinalakas mo kami sa iyong salita. Kasabay nito ang matinding pagpapaalaala. Lahat ng bagay sa mundo na akala namin magbibigay sa amin ng kaganapan at kakumpletuhan. Kung hindi ka namin kasama, wala rin pong halaga ang lahat. Kung paanong sinabi naman ni Pablo ang kabaligtaran, kaya niyang iwan ang lahat. Yung mga pwedeng ipagmalaki, pag inihambing kay Kristo, basura lang o dumi ang katapat. Kaya pala sabi niya, inari kong kalugihan lahat, makilala ko lamang si Kristo. Salamat din po sapagkat maging kay Moses, pinakita mo sa amin ang taong ito na mas pinapahalagahan ang presensya mo, ang pagsama mo. Totoo po, Panginoon, dahil sa pagsama mo, ito ang magbibigay ng matinding pagkakaiba sa buhay namin kaysa sa buhay ng nasa sanlibutan. Salamat po, Panginoon. You are our portion. You are our inheritance. Binibigay namin ang aming buhay sa iyo at ako at ang buo naming pamilya. Patuloy mo po kaming samahan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalangin ko po na pinagpala tayo ng Diyos at pinalakas sa araw po na to. At dalangin ko din, dalhin po natin yung ating mga napakinggan habang tayo po'y bumabalik paunti-unti sa trabaho natin o sa iba pa nating ginagawa. Baunin po natin paalala ng Panginoon. Huwag po nating hayaan mawala sa atin ang presensya ng Diyos. I just wanna be where you are. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Isa pa rin pong paalala sa atin, sa susunod pong linggo ay July na. At ayon sa ating mga nababalitaan, pwede nang magkita-kita ang mga gagawain, magkaroon po ng church services o worship services, at least wag lang lalampas sa 50% ng area, ng lugar po na pagdadausan. At iyan po'y pinapanalangin po natin. Tayo po'y sabik din na makita kayo, sabik tayo po na makasama po kayo talaga, at kayo po'y aming pinapanalangin. Pero kayo po'y tanggap ng ating mga balita kung ang mga linggong darating ay atin na pong ia-apply yung pong freedom na binigay sa atin ng gobyerno. Pero for now po, tayo po ay nananalangin patungkol po dito. Bakit po? Sapagkat para po sa amin na inyong mga pastors at primary church, mga manggagawa po ng church, ay amin pong inuuna ang inyo pong kapakanan, ang inyo pong kaligtasan. Kaya po ay namin magkamali ng desisyon, bagamat sabik na kaming makasama po kayo, ito po'y aming pinapanalangin at ito po'y aming pinag-aaralan. Kung sakali pong darating yung linggo po na yon na tayo po'y pwede nang magsama-sama, mababalitaan po agad ninyo. For now, let's pray for one another. Pinagpalang araw po sa bawat isa sa ating pong lahat.